pag-aaral ngayon? Ako, Doc. Sige, sige. Okay. Our most gracious Heavenly Father, this evening another topic to be discussed by Doc Aris. We would like to ask your Holy Spirit to open our minds and understanding. Thank you for being with Doc also as he orient us with wonderful presentation. This is for the welfare of our participation in the ministry and for the advancement of your kingdom. Thank you for the forgiveness of our sins so that we are worthy to be filled with your power. We ask this in Jesus' name we pray. Amen. 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 Maraming salamat kapatid. Okay, Doc Ares, you may continue. You may proceed. Hindi ka naririnig, Sir Aris. Okay, Walang sound maraming po. salamat. So, hello? Marinig po ba mga kapatid? Okay Ayan na, na. sir. Clear. Loud and Okay, clear. thank you, thank you. So, sagutin muna natin yung ano ni kapatid na, anong tawag dito? Kapatid na Raul, Chaplain Raul, taga Rao, sa kanyang may tumawag daw sa kanya na kulang sa potassium. So, ganyan talaga mangyayari mga kapatid pag ihi ka ng ihi kasi ang ang potassium natin ay talagang madadala sa ating ihi. Lalo na kung umiinom tayo ng mga diuretic herbs, kaya bantayan natin kung ano yung iniinom natin lalo na doon sa mga herbal. Ang ating pag-aaral ngayon mga kapatid, lalo na sa mga bago. Sino bang mga bago dito? Parang may mga bago tayo dito mga kapatid. Yung kanina si kapatid Chaplain Tana. Okay. So, ito mga kapatid, no? So, sintomas po ng kulang ka sa potassium, no? Weakness, feeling tired, muscle cramps, confusion, constipation, and abnormal heart rhythm or tinatawag na arrhythmia, skip heartbeats or an irregular heartbeat, no? May palpitation, no? Tingling or numbness, increased urination. So mas lalo kang umiihi kapatid, mas lalo kang nawalan ng lakas kasi yung potassium mo mga kapatid ay uh, nadala sa iyong pag-iihi. Kaya bantayan ninyo mga kapatid yung iniinom natin, lalo na tayo na nag-aaral dito sa Introduction to Herbal Medicine. Nag-aaral tayo kung paano gamitin ang mga halamang gamot. Kaya dito sa ating pag-aaral, may mga halamang gamot na nasa paligid lang na hindi natin alam at hindi natin wala tayong kaalaman kung paano ito gamitin. Kaya dito nakakatulong talaga itong pag-aaral natin mga kapatid dahil po ay talagang magbigay sa atin ng kaalaman lalo na sa panahon ng may mga emergency katulad ng may tatawag sa inyo, no? Or di ba kaya ang pamilya natin o tayo sa sarili natin mga kapatid, no, may mga karamdaman tayo. So kung malayo tayo sa pharmacy, kung nagre-rely tayo sa mga synthetic medicine, so number one doon ang kidney at ang liver natin ay ang unang maapektuhan. Do natulungan yung sakit natin, pero po mga kapatid, ang nangyayari imbes na
imbis na ikaw ay matulungan sa iyong sakit, ay lalo na na ikaw ay magkakasakit. Kaya nga may niregulate na po lahat ng ang mga ano ngayon, ang mga tinatawag na mga antibiotic, mga kapatid, no? Medicine. Kasi po kung hindi yan i-regulate, no, masisira imbis na makakatulong, no, masisira yung katawan natin. No, kaya stricto talaga yung ano natin ngayon, yung DOH natin na talagang hindi tayo didiretso or yung BFAD natin, no, nagbigay sa atin ng informasyon sa pamamagitan ng ating mga doktor na hindi talaga ito pwedeng abusuhin. Kaya dito mga kapatid, no, ang pinakamataas sa content ng potassium, kapatid na Chaplain Raul, no, at sa mga kapatiran natin dito, no, hanapin nyo ito. Kung wala kayo nitong klaseng halaman mga kapatid at makakita kayo diyan sa mga daan o sa mga may gubat-gubat, kasi makikita mo ito eh. Isang ornamental. Minsan nga hindi ito tinatanim, no? Ang iba kasi tumutubo lang ito. Kaya kung may makikita kayong ganitong klaseng halaman, yung tinatawag na yung bulaklak na makikita no, na may parang whisker ng pusa, no? Yan ay tinatawag na cat's whisker. Yung flower niya, no, yung bulaklak niya mga kapatid at yung dahon niya ay mataas po yan sa ano po, sa potassium, no? A compound that helps maintain normal levels of fluid inside the body cells. The flowers and leaves are believed to have diuretic properties, no? The plant has been used for centuries to treat kidney ailments, help with bloating and swelling, and cleanse the body. So hindi lang siya nakakatulong sa pangloob ng ating katawan, nakakatulong din siya sa yung masustain yung ating potassium level ng ating katawan. No? So hanapin niyo lang ito mga kapatid. Kapag makita kayo, madali lang ito, kukuha lang kayo ng isang ano nito, tapos iano niyo sa itusok niyo lang, no, sa lupa, mag-ano na ito kapatid, no, tutubo na ito or mabubuhay na ito kasi madali lang itong alagaan mga kapatid, no. Siguro meron kayo nito, hindi niyo lang alam, no, ang iba ginawa itong ornamental plants. So pero minsan kasi hindi ito laging nagbigay ng namumulaklak. Ang dahon lang talaga ang makikita nito, no? Kaya minsan hindi ito nilagay sa mga bakuran dahil ano po ito? Dadami po kasi ito. So kung may makita kayo mga kapatid, ito lang ang gawin ninyo. Ito kuha lang kayo nito, tapos iano niyo sa tubig, no, kung diretsong inumin, iano niyo lang, isok niyo lang sa tubig yung ano niya, yung dahon pati yung bulaklak mga kapatid. Wag kayong gagamit ng chlorinated, no? Gamit kayo ng tubig na talagang hindi siya contaminated ng bacteria or ano ng ano. Gamit lang kayo ng tubig na ano talaga, yung hindi siya chlorinated, no? So dito tayo mga kapatid, Sandali, Doc. Mayroon akong tanong tungkol sa yes. yung catwisher, yung nabanggit ninyo ng tanim. Paano, hindi na kailangan i-boil ang tubig? Ito, ganito kasi kapatid, pwede mong i-boil, pwede mo ding inumin, no? Kasi maraming kasing paraan. Pag ganito kasi, maraming phytochemicals ang bawat halaman. May mga phytochemicals na hindi siya hindi po siya masisira po siya sa panahon ng yung lulutuin natin or i-boil natin, no? Sa temperature na talagang mainit ay hindi siya mag-deactivate po siya. So, meron din na mananatili pero minsan yung talagang mga ano lang ang mananatili mga kapatid. Pero sa mga ganito kasi, no, sa mga potassium, no, pwede mo siyang isok lang sa tubig, no? Ibabad mo lang siya sa tubig mga kapatid. Yung tubig na hindi siya chlorinated, no?
ibabad mo siya doon kasama yung bulaklak kasi nandoon ang potassium sa bulaklak at sa kanyang dahon, no? Ibabad niyo siya ng mga 10 minutes, no? Or di kaya ilagay niyo siya sa inyong mga aqua plus, mga kapatid, para yun ang lagi niyong iinumin para ma-sustain yung level ng inyong mga potassium sa inyong mga katawan. Ang frequency, Doc. Hello? 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 Pwede po kayong kukuha Ang ng isang frequency. example. May aqua plus po kayo umabot po ba yan ng 1 liter? Kung may 1 liter, pwede din kayo magkuha ng yung bulaklak, mga kapatid, na kuha kayo ng mga, kasi nakaano ito eh. Tingnan ko ha. Okay. So kuha lang kayo mga uksakuan pa na, Bisaya pa na, kutloon ninyo ng 3 ka bulak, and then mga 6 to hanggang 7 na dahon. Ilagay nyo, ibabad nyo sa mga nasa 300 to 400 ml. No? Pero kadalasan kasi sa mga baso natin is nasa 200 to 375, depende sa kalaki. So ganun lang po, mga kapatid, no? Pwede niyo isok doon yung bulaklak pati yung dahon, mga kapatid, no? Doc, ang Kung frequency sa kaya niyo, mga pag-inom. kapatid, kung pwede niyo gamitin, pwede niyo din mga kapatid, i-blender niyo, i-extract niyo, inumin niyo yung katas niya, mga kapatid. So inom kayo sa umaga nang wala pang laman yung ano natin, hindi pa tayo kumakain. So umaga talaga sa pag ano natin, sa anong tawag dito? Sa pagmata, no? Sa pagmata, inom ka na. Tapos mag-inom ka nito, mga kapatid. Huwag mong isabay sa iyong pagkain, na para ang i-digest lang talaga ng ating kataan, ng ating tiyan, ay yun lamang yung pinapasok natin, yung iniinom natin na cat's whisker, no? Tapos kung may ano po kayo, kung may synthetic maintenance po kayong iniinom, so i-gap nyo talaga ng 1 to 2 hours bago kayo uminom ng synthetic. Example, kasi iinumin nyo ito, wala pang laman ang inyong tiyan, so 1 hour, mag-gap muna kayo ng 1 hour bago kayo inom ng inyong mga synthetic maintenance, mga kapatid. Ganon din, 3 times a day, bago or after, basta tapusin nyo lang talaga bago, kasi minsan kasi nakakalimutan natin iinom. So kung nakakain na tayo, may laman na yung sa natin, mag-gap na lang kayo ng 1 oras din hanggang 2 oras, no? So kung ano talaga, pwede ng 1 oras pagkatapos yung kumain, or kung nakalimutan ninyo. Pero kung hindi nyo nakalimutan, mga kapatid, wala pang kain, dapat inumin nyo na ito 3 times a day. Tapos magpa-check kayo, mga kapatid, ng 1 linggo. Pagkatapos ng 1 linggo, no? Pagkatapos ng 1 linggo, mga kapatid, for maintenance na lang, inom na lang kayo once a day na lang po, no? Depende na po 'yan sa inyong gusto. For maintenance, once a day na lang po, mga kapatid. Basta i-gap nyo doon sa inyong mga synthetic maintenance, kasi sa atin may mga siguro sa inyo diyan, kung sino mang nagme-maintain ng synthetic, lalo na doon sa mga losartan or kung ano pa ba yung mga para sa mga natin, sa mga karamdaman natin. So i-gap nyo lang, mga kapatid, para wala pong magiging chemical reaction, at hindi po anong tawag dito, ma-interrupt yung function ng inyong mga synthetic maintenance, or hindi siya mapigilan. Kasi may mga phytochemicals kasi, mga kapatid, na pipigilan niya ang mga ang mga synthetic na nasa sa ating katawan. Kaya mga kapatid, may mga talaga na wag nyong anuhin natin itong mga kapatid, no? Pag atin itong mapag-aralan, no? So may tanong pa ba para magsimula na tayo, mga kapatid? Dok, Yes. yung pong gagamit nun, siguro mas magandang alam niya kung ano yung potassium content niya at the moment na bago siya mag-take ng ganyan, Dok. Kasi pagka sumubra rin yung potassium,
parehas din sisira ng kidney. Yes po. Pero iba naman po itong ano natin, itong mga halamang gamot kasi mga kapatid. Hindi talaga siya katulad ng mga dual impact kasi siya. So hindi lang siya kung magsusobra man siya mga kapatid. Yes, tama yan. May magre-react yung katawan natin. Pero hindi siya talaga katulad ng mga synthetic maintenance or yung mga gamot talaga na dinisenyo na mga chemical talaga mga kapatid, na talagang kung sobra ka talaga ay malaki talaga ang epekto sa ating mga katawan. Pero ang atin kasing pag-iinom kasi tayo ng herbal, do may maranasan tayong mga ganito, paghihilo or panghihilo or masakit yung ulo or parang ano tayo, parang drowsy tayo or parang mag ano tayo, magsusuka tayo. Ganyan talaga yung epekto, no? Ganyan talaga yung epekto mga kapatid. As long as na hindi siya sapatoxin yung iniinom natin, hindi siya mag-create sa atin ng ano po, ng masama talaga impact sa ating katawan mga kapatid. Kaya kung cat whisker, kung ano man siya ay iihi lang din sa atin ng ating katawan kasi yung katawan kasi natin may mga ano lang kasi yung tinatanggap ng ating katawan, no? Mga ilang tinatawag dito na kasi itong katawan natin talagang perpekto itong ginawa ng ating Panginoon na kung sobra man ang ipapasok sa ating katawan ay talagang may impact siya, pero kung sa halamang gamot mga kapatid ay talagang iihi lang niya mga kapatid. Do may mararamdaman tayong kakaiba mga kapatid. So tama din 'yon. Alamin mo na kaya nga pagkatapos mong kasi alam mo kasi kung ang mga pakiramdam kung low ka na ng potassium. So pag umiinom ka 3 times a day o thrice a day mga kapatid, tapos parang sa inyong pakiramdam ay parang bumuti na ang inyong mga pakiramdam mga kapatid. Hindi na katulad dati na hindi pa kayo umiinom ng ganitong klaseng halaman. So anong gawin ninyo? So pwede na kayo mag-proceed doon sa tinatawag na for maintenance mga kapatid. Yung maintenance dosage. Yung iinom ka lang ng once a day, no? Once a day. So it's either umaga or sa tanghali or sa gabi, no? Pero kung diuretic naman siya kapatid, kasi diuretic din ito, no? Iihi ka din. So wag kang iinom ng gabi sa gabi. Kasi kung inom ka sa gabi ng mga diuretic herbs mga kapatid, ay mangyayari talaga sa iyo ay talagang pabalik-balik kayo sa CR mga kapatid, no? So yan ang mangyayari. O di kaya, no? Minsan kasi ang tao ay talagang lalo na paggabi, no? Ayaw na yan ng tumayo para mag-ihi. Minsan nga kakalimutan na lang ng utak na may tubig pala, may ihi na pala doon sa kanyang pantog. So kinabukasan niya na i-release. Ayun ang mangyayari, nasisira ang kanyang kidney din, no? So yun din ang mangyayari mga kapatid. So magsisimula na po tayo mga kapatid. Hello? Ano bang nangyari dito sa Yes po. Okay, ano yes, ko? Naghang yung ano ko. Wait lang ha, wait. Okay. Okay. So dito tayo mga kapatid, kasi nung last Thursday ay dito tayo huminto sa spiny gourd, no? Yung pinag-usapan natin,
yung klase natin ay patungkol po talaga sa mga major hepatoprotective herbal plants. So itong alam naman natin mga kapatid sa ating pag-aaral na ang itong mga klaseng ang ating mga atay ang ating atay mga kapatid ay talagang masisira ito pag hindi maganda yung mga pinapasok natin sa ating mga katawan o di kaya yung lifestyle natin mga kapatid. Kaya talagang malaki ang ano natin sa Panginoon dahil hindi pa naimbento ang mga synthetic medicine, ay nandito na po ang herbal medicine, no? Ginagamit na po ito sa mga kanunuan pa, sa kapanahunan pa sa kapanahunan pa ng mga sinaunang mga tao mga kapatid, ay talagang gumagamit na sila para panglunas sa mga sa iba't ibang mga karamdaman. So dito tayo magfo-focus mga kapatid sa last na portion na ating naiwan nung last Thursday, patungkol po sa major hepatoprotective herbal plants. Itong mga plants na ito or mga halamang gamot na ito mga kapatid ay nakakatulong or magprotekta po ito sa ating mga atay, no? So itong wangki, no, or milkweed mga kapatid, or Astragalus membranaceae. So ito yung tinatawag na scientific name or binomial name, no? Sa pag-aaral natin nung mga last sessions mga kapatid, na itong binomial name meaning dalawang pangalan ng isang tanim, tinatawag na bi, no? Dalawang pangalan. At kung may abbreviation man sa last, yung pangatlo, yung tinatawag yung mga L, yung katulad nito is Fitch, no? Ito yung pangalan or apelyido ng taxonomist or botanist mga kapatid na nagbigay pangalan nitong klase nung nag-study or nag-aaral nung sinaunang panahon na nitong klaseng halaman mga kapatid, no? Ang kanyang whole plant, yung buong buong tanim talaga mga kapatid, no? Yung buong halaman talaga from roots hanggang sa kanyang mga dahon, hanggang sa kanyang mga bulaklak, ay pwede mo siyang magamit mga kapatid para ang ating mga atay ay maprotektahan sa iba't ibang mga karamdaman o mga sakit mga kapatid. Kung meron man tayong mga fatty liver, kung ano pa man yung mga karamdaman na hindi pwede dapat sa ating mga atay, ay makakatulong ito mga kapatid, no? Exert anti-fibrosis effect in chronically injured liver by inhibiting tumor growth factor beta SMAD signaling pathways in rats. So itong mga terminology dito mga kapatid, malalaman natin ito dahil may mga subject po ito, no? May mga subject po ito na dito mag-aaral din tayo ng mga terminology, yung mga medical terminology at yung sa tinatawag na mga medical terminology mga kapatid, para mas madali nating maunawaan kung ano yung ibig sabihin nito. Ito yung mechanism of action, no, na activity na mangyayari doon sa ating atay mga kapatid pag iinom tayo nitong klaseng halaman. So sa Chinese medicine, ang tawag nila nito is wangki, no? O sa English, ang tawag nito, common name nito is milkweed mga kapatid. Siguro dito sa Pilipinas, may nakikita akong ganito mga kapatid, pero parang sagay ang tawag dito sa amin, no? Kasi minsan may kinukuha natin ito, pinipili natin itong klaseng mga rare at meron ding mga common na mga halaman na nasa ating paligid na ating matutunan dito mga kapatid. Mabuti din na pag-aralan din natin ito para kung sakaling makikita man natin ito sa mga damuhan, sa kung saan-saan man sa paligid-ligid lang mga kapatid, ating maano sa ating isipan na ito pala yung pinag-aralan natin, no? Para pala ito sa ganitong klase na sakit, no? So ganito mga kapatid. So ang pangalawa is Calatrophis procera, no? Yung kanyang
bulaklak ay nakakatulong talaga mga kapatid. Prevents of the depletion of GSH levels. So ano yung GHS levels mga kapatid, no? Yung tinatawag na glutathione. Itong Calotropis procera contains flavonoids, thus it also performs the antioxidant activity. At ito din ang Hell Glory Bower, no? Itong pinakababa, yung pangatlo mga kapatid, yung tinatawag na ang scientific name nito or binomial name nito is Clerodendron abeloi or, no? Yung dahon niya mga kapatid ay nakakatulong talaga yan para po sa atay, sa may sakit sa atay, no? Ethanol extract decrease the serum enzyme ALT is AST, ALP, TGL, and total cholesterol and considerably increase the glutathione level. So nakakataas din ito yung glutathione natin na pinoproduce ng ating atay mga kapatid ay ano po ito siya mga kapatid, makakatulong ito, no? So dito tayo, itong fig, no? Biblical ano talaga ito, biblical plant talaga itong fig, no? Itong tinatawag na Ficus carica L, no? Yung dahon niya mga kapatid, nakakatulong sa may mga sakit sa atay. O, kung wala mang mga sakit sa atay, no? Kahit normal yung atay, no? Yung health level po ng ating atay ay pwede din tayong iinom nito para po maprotektahan po mula sa iba't ibang mga hepatotoxin agent mga kapatid, no? So reduction in the levels of ALT and AST, the petroleum ether extract of ficus leaves repair the damaged level cell. So yung mga na-damage sa ating yung mga selula na na-damage dito sa ating atay mga kapatid, tutulungan niya na i-repair ito mga kapatid, no? Sa pamamagitan ng pag-inom nitong dahon na ito, no? Pwede kang magpakulo ng dahon nito mga kapatid, no? Basic lang po at ganun din as is yung gagamitin mo, iinom ka nito nang wala pang laman ang inyong tiyan, no? 1 week, ito yung 3 times a day. Tapos pagkatapos ng for maintenance na mga kapatid. Pag talagang hindi pa ang iyong karamdaman ay talagang pwede kang hanggang sa 2 weeks, no, or isang buwan kainom nito 3 times a day. Pag okay na mga kapatid, yung pakiramdam mo at yung doon sa tinatawag na mga result ng ating mga laboratory result, ang gagawin, once a day na po tayo iinom mga kapatid, no? At itong Chinese licorice, yung tinatawag na Glycyrrhiza oralensis, no? May po siya na tinatawag phytochemical na potent po siya na tinatawag na glycyrrhizin, no? Itong glycyrrhizin kapatid administered in PLC, PRF 5 cells suppress the secretion of HBsAg, no, into the culture medium and concluded that glycyrrhizin modifies the intracellular transport and the surface nature of the hepatocytes, no? Yun po mga kapatid, ang kanyang mechanism of action. At itong spiny gourd, no? Ito common ito sa atin mga kapatid. Siguro kinakain lang natin ito ng raw. Pwede natin itong kainin pag kaya natin sa ating dila mga kapatid, no? Kakainin natin ng raw or juice natin ito, no? Yung tinatawag na sa scientific name nito is Momordica diuca, itong Ross B, ito yung botanist nito kapatid, no? So ano po ang pwedeng gamitin natin nito para pang protection po sa ating atay? Ito pong dahon niya kapatid, no? Itong dahon niya
Mataas po siya sa alkaloids, phenolic compounds, ito yung secondary metabolites ng tanim na nagbibigay ng proteksyon sa kanya sa tanim. Kaya kung iinumin natin ito, nagbibigay din ito sa atin ng ano po? Nagbibigay din po sa atin ito ng protection po, no? Kaya nga pag-aralan natin itong mga pangalan ng mga phytochemicals na ito ay pag-aralan natin ito sa subject na phytochemical and pharmacognosy, mga kapatid. So ang mechanism nito, pag inumin natin ito, through oral administration of the extract significantly normalize and restore the elevated serum enzymic levels of AST, ALT, SALT, and total bilirubin. Its hepatoprotective activity is due to the antioxidant and free radical scavenging activity. Kasi itong klaseng ampalaya, pamilya kasi ito ng palaya, mga kapatid, no? Mataas kasi ito siya sa antioxidant, itong mga alkaloids, phenolic compounds, glycosides, and flavonoids. So, ang kanyang function, mga kapatid, antioxidant, no? Talagang and free radical scavenging activity. Yun po ang kanyang mechanism of action. Ano naman itong Sacred Lotus, no? Itong Nelumbo nocifera, no, sa mga bacteria, mga kapatid, laging makikita natin ito, no? Itong kanyang dahon, mga kapatid, ay pwede din itong gamitin para pangprotekta sa ating mga atay. Naintindihan niyo po ba ako, no, mga kapatid? Nasundan niyo po ba ako? Klaro po ba dyan, mga kapatid? Yes, yes. Yes, Doc. Klaro po, Dok. Yes, Klaro. Kasi hindi ko Okay na, Doc. makontrol dito, mga kapatid. po, Doc. Nandyan Sa pa amin din, meron po. nandyan pa ba kayo, mga Yes kapatid? po. Copy po. Okay na po. Opo, yes po. Okay, thank you, thank you. So ang dahon po ng lotus. Okay, thank you, thank you. Okay, thank you. Ang dahon po ng lotus, mga kapatid, no? Pag i-extract mo 'yan, no? Ano pong makukuha mo action, no? Possess significant hepatoprotective and antioxidant activity and CCl4. May pag-aaral na talaga nito, mga kapatid, gamit po ang daga, no? Nakikita nila ay may epekto talaga siya, mga kapatid. Free radical scavenging and antioxidant activity due to the presence of some flavonoids and phenolic compounds result in the hepatoprotective activity. Kaya yon ang kanyang, dahil sa presence po ng mga phytochemicals na ito, mga kapatid, yan po ang nagbigay sa kanya na nagiging potent po siya na nagproprotekta ng ating mga atay. Okay. Next. Ito pong Chinese pony. Meron po may nakikita niyo po ba ito, mga kapatid? Itong Paeonia lactiflora, no? Yung kanyang roots, mga kapatid, yun po ang gagamitin. Pag roots na po talaga, mga kapatid, no? Pwede mo yan siyang bago mo siya anuhan mo siya, unan mo siya ng mga siyempre anuhan mo yan, hugasan mo yan. Hugasan mo yan, tapos ang gagamitin mo unchlorinated talaga. Bakit po unchlorinated water talaga ang gagamitin natin? Dahil po pag chlorinated po ang gagamitin nating tubig, ang may mga phytochemicals na mga sensitive, mga kapatid, ay mapawalang bisa iyon. Kaya ang gagamitin po nating tubig, once nagagamit po tayo ng anong tawag dito, ng mga halamang gamot, ay kailangan po unchlorinated. Kasi may mga sensitive na mga phytochemicals na kung gagamitan siya ng tubig na may chlorine, mga kapatid, ay talagang madadamage po siya, mawala po ang kanyang bisa, no? Dito, mano kami dito kasi dito sa Adventist Village namin dito ay may tubig kami dito, may ano talaga kami, no? May tangke kami dito na hindi talaga siya chlorinated dahil hindi siya pa-privatize kasi ito. Private water kasi dito. Kaya ang tubig namin dito sa gripo ay talagang unchlorinated siya, no? Siguro kung naglalagay man sila ng chlorine, I don't know kung naglalagay sila kasi bago pa kasi.
pero hindi kami umiinom ng tubig. Pero yun ang ginagamit namin dito mga kapatid, no? Hindi kami umiinom galing diyan kasi naano na kami sa ano dito sa may nagde-deliver ng tubig. Pero yung tubig talaga namin, ang source na talaga ng tubig namin dito ay chlorinated, unchlorinated. Kaya kung magpa-process na kayo, kung magawa kayo ng isang halamang gamot mga kapatid, no? So gamit ka talaga kayo ng unchlorinated water para po hindi po ma-deactivate at hindi po mapawalang bisa ang mga sensitive phytochemicals na nakakatulong sa nakakatulong sa sa ating mga karamdaman. So the progression of CCL4-induced hepatic fibrosis was inhibited in rates by decreasing the level of tumor growth factor beta-1 and inhibit collagen synthesis. So yun po ang kanyang mechanism of action sa ating atay. Kaya itong pinipili natin ng mga mga kapatid na mga halamang gamot ay talagang tinatawag ito na major hepatoprotective herbal plants, no? Na talagang ginagamit talaga ito nang wala pang mga doktor, wala pang mga ganito ganyan mga kapatid, no? So itong Salvia melchioriza, ito yung scientific name ng red saggy mga kapatid, no? Could reverse the CCL4-induced fibrosis treatment by decreasing the levels of transforming growth factor beta-1, procollagen 1, and 3, and metal-leuproteinase -1, and decreasing the level of the metal-leuproteinase -13 and level of the affected rates. So maintindihan din natin ito mga kapatid sa pagpapasok na tayo doon sa ating pag-aaral sa ibang subject, no? Protects liver against immunological injury by adjusting the levels of alanine, aminotransferase, aspartate, aminotransferase, nitric acid, oxide, tumor necrosis factor, and interleukin -1. So yan po mga kapatid ang function ng red saggy sa ating atay, no? So dito tayo sa iba pa, yung black nightshade or lubi-lubi, no? Siguro marami talaga ito sa mga anong tawag dito, no? Sa mga damuhan mga kapatid, no? Tumutubo lang ito, no? Itong tinatawag na Solanum nigrum L, no? Anong gagawin mo dito, no? Mag-decoction ka mga kapatid, no? I-decoct mo ito, no? Paanuhan mo ito ng tubig, no? Para po ma-extract mo talaga mga kapatid. Inhibit thioacetamide induced collagen, alpha 1 and transforming growth factor sa beta-1 mRNA levels in the liver of mice with thioacetamide induced liver fibrosis. So yun po ang kanyang mechanism of action. At ito namang pag i-combine mo ito sa Centurium intibus L, no? Siguro makikita niyo ito mga kapatid, itong yung nasa gitna. Nakikita niyo po ba itong halaman na ito mga kapatid? Ha? Nakikita niyo po ba yan, yung sa gitna na halaman? Yung tinatawag na indiva or chichuri? No? Marami din yan mga kapatid, no? Nakakatulong din yan sa ating atay. At ito namang yung kahoy na tinatawag na Ticomelia indolata, yung stem bark niya kapatid, no? Pabukalan mo, paano mo lang ng tubig, no? I-decoct mo lang siya. Tapos yung extract, yung tubig mula doon sa inyong decoction mga kapatid, ay yun po ang iinumin ninyo, no? 3 times a day hanggang magiging okay na yung pakiramdam mo at magiging mag-normalize na po yung natin status po ng ating mga atay, no? Ngayon, ang last nito mga kapatid, meron pang tatlo, itong balatong pula, no? Marami din ito sa mga daanan mga kapatid, no? No, itong Triprusia purpurea. So decrease serum appetite. Itong mga function niya mga kapatid dito sa ating atay ay makakatulong talaga. So baliwala lang sa atin,
Minsan nga tinatabas natin, pinuputol natin, no? Wala tayong pakialam dahil sa panahong 'yon ay hindi pa natin alam kung ano yung mga function nitong klaseng mga halaman. Pero sa ating pag-aaral dito, no? Dito sa herbal medicine mga kapatid na subject ay talagang mabubuksan yung mga ano natin sa anong tawag dito, magiging curious na tayo sa mga halaman. Ano kaya, no? Ano kaya ang function nito sa aking katawan? Ano kayang dala nito, no? Para sa aking katawan, no? Kaya nga minsan noon ay talagang yung paragis, no? Yung paragis mga kapatid, dinadaan-daanan lang natin, hindi natin alam may malaking tulong pala siya sa ating mga kidney, no? May mga malaking tulong pala siya sa ating katawan. Kaya ang sa atin lang nito mga kapatid, natutulungan tayo sa pamagitan ng ating pag-aaral nito na mabuksan yung isip natin, no? Na sa makukuha nating mga kaalaman na tayo ay may mga pakinabang pala, malaking pakinabang pala yung mga halaman na hindi natin pinapansin natin noon. So kung panahon man tayo po ay magiging anong tawag dito, sa panahon ng emergency, sa panahon po ng mga malayo tayo sa lugar kung saan ay nandoon yung binibili nating mga medisina para sa ating mga sakit. Sa panahon ito ay magagamit natin mga kapatid. O di kaya sa ating mga kakilala sa panahon na hindi pa sila maka-access or makainom ng kanilang mga medisina. Dito namang lagundi, common na common ito dahil isa ito sa approved ng ano talaga na halamang gamot ng FDA. Itong lagundi mga kapatid. Kaya naglipana ngayon ang daming mga syrup, no, products na mula sa lagundi, no, lagundi base. Dito sa Pilipinas ang dami mga kapatid. Pag-aralan din natin 'yan mga kapatid, paano gagawa niyan, no? Vitex Nigundo L, no? Iyan po ang kanyang binomial name. Yung dahon niya mga kapatid, no? Administration of ethanol solution extract of Vitex left cause a significant decrease in TV. Ano yung TV mga kapatid? Yung tinatawag na triglyceride lipase, no? AST, ALT, and ALP levels in rats. So, base po sa pag-aaral, no? Kaya na-approve ito mga kapatid dito sa Pilipinas, pang-10 ito, no? Pero hanggang ngayon ay hindi pa umausad ito, hanggang po 10 pa, no? 2023 na po mga kapatid. Pero hanggang 10 pa lang ang na-approve ng DOH na talagang tested and proven na mga halamang gamot para sa sakit. Ito pala mga kapatid, nakakatulong din ito sa ating atay, no? Kasi minsan kung ano talaga ang pag-iisip natin, pag makikita tayo ng lagundi, ang iniisip natin talaga ay para sa ubo, no, di ba? Para sa ubo. Pero di pala mga kapatid, hindi lang sa para sa ubo. Isa din pala siya, considered pala siya, isa din siya sa tinatawag na major hepatoprotective herbal plant. No? At itong chiit or toothache tree, no? Itong Santoxylum armatum, yung kanyang bark mga kapatid ay nakakatulong talaga na yung elevated serum enzymatic levels of serum transaminases, alkaline phosphatase, total bilirubin was considerably restored to a normal level. So yung mga ano na yan mga kapatid ay talagang base po talaga yan sa pag-aaral. Inaral na po, kaya swerte po tayo ngayon. Hindi tayo katulad sa una pang mga panahon na tayo pa mismo ang mag-create ng magpapalabas ng sariling mga pag-aaral patungkol sa specific na halamang gamot. Pero ngayon mga kapatid, accessible na po tayo. Maka-access na po tayo sa mga pag-aaral na talagang ito pala, no? Ito palang ganitong klaseng tanim pala mga kapatid ay talagang potent and effective pala sa ganitong klaseng mga sakit. Nasundan niyo po ba ako mga kapatid? Okay. Ngayon, dito na tayo. Tapos na tayo sa hepatoprotective. No? Isang tinatawag na pharmacological properties ng mga bitter herbs. So ngayon, dito tayo sa isa pa. Yung the most important property, no, is
the most important property sa bitter herbs po, itong tinatawag na adaptogen. Ano itong adaptogen? Adaptogens regulate the adrenal response. They aim to restore health, vitality, and immunity. Okay, nakakatulong ito siya mga kapatid sa ating immunity. So nakakatulong siya, no? Mag-restore ito sa ating kalakasan ng ating katawan. Acting to normalize and regulate the systems of the body. Ito pong function ng adaptogen. Another adaptogenic herb, holy basil, also sometimes referred to as tulsi, helps to rebalance cortisol and addition to helping support healthy inflammation levels that can play a role in hormone imbalance and adrenal fatigue. So yun po ang function, mga kapatid, nitong adaptogen, no? Na makukuha natin sa mga halaman. Kaya iniisa-isa talaga natin, mga kapatid, ang mga pharmacological properties, activity na makukuha natin mula sa ganitong klaseng mga tanim. So ngayon, maganda pala itong adaptogen, mga kapatid, no? Magbibigay sa atin ng hormone balance, mga kapatid. Ngayon, isa sa mga example ng common adaptogenic herb, yan. Ano ito? Itong Asian ginseng. Common talaga ito, mga kapatid, pero mahal ito dahil wala ito sa Pilipinas. I don't know kung may tumutubo ba ito dito sa Pilipinas. Meron man tayong tinatawag na common ginseng dito sa Pilipinas, lalo na Luzon, Visayas, Mindanao, pero hindi yung ginseng, mga kapatid. No, lalo lang makikita natin yun sa mga nilalagay natin, ginagawa nating mga ornamental plants. Tapos tinatawag nating ginseng, tapos pinachap-chap-chap-chap natin yung kanyang bark at yung katawan niya, tapos nilagyan natin ng gin. Hindi yun, mga kapatid, hindi yun sa ginseng. Ang tawag doon, Buddha's Bili, no? Kaya maraming nagkakaano doon na nagkakamali doon sa pag-identify ng ano na yon. Hindi yun sa yung nilalagyan ba ng gin, yung tinatawag ng mga Bisaya na ito ay ginseng. Kasi ang ginseng, kapatid, no? Kung bibili ka ng ginseng, yung raw ginseng powder, mga kapatid, na hinahalo sa mga food supplements ngayon, lalo na ginawang mga aphrodisiac, kasi isang aphrodisiac din ito. Nagkukos po yan ng 1 kilo, yung powder niya is nasa 4,000. I don't know kung may tumutubo ba dito sa Pilipinas na ganito. Pero sa pagkakaalam ko, base din sa aking pagsusuri, mga kapatid, dito sa atin, ang tinatawag natin na ginseng, kahit nasa Mindanao pa ako noon, ang tawag sa ginseng na ito ay hindi ganito. Iba ang ginseng sa nakikilala natin, lalo na sa mga Bisayan. No? Yung Buddha's Bili, no? Nakakalason 'yun pag maano kayo noon, mga kapatid, no? So ngayon, itong Asian ginseng or tinatawag na Panax ginseng, no? Or Chinese ginseng, Japanese ginseng, or Korean ginseng is a species of plant whose roots and is the original source of ginseng, no? Isa tong makikita ito sa East Asia, no? Panax ginseng, also known as Korean ginseng, is an herb that has been used for various health purposes. Pag-aralan natin ito ngayon kasi isa ito sa ating tinatawag na common adaptogenic herb, at mas madagdagan pa ang ating mga kaalaman patungkol dito sa ginseng na ito, mga kapatid, no? Ano nga daw ito? Used for various health purposes. It should not be confused with other forms of ginseng. Yun nga ang pagkasabi ko, kasi dito sa Pilipinas iba kasi ang pagkakatawag doon. Magkapareho lang pangalan pero iba pala sa original na ginseng. Nakuha niyo po ba, mga kapatid, lalo diyan sa Mindanao? Yung nilalagay sa bote, no? Chop-chop ng mga kahoy mula doon sa kanyang
katawan talaga sa kahoy na yun tapos sinachap-chap nila, no? Hindi kasi ito kahoy mga kapatid, no? Ang ginseng kasi is roots yan mga kapatid, no? So ngayon ang nangyayari, sinachap-chap tapos nilagay sa buti, nilagyan ng alak. 'Di ba? Yun naman mga kapatid. Sino bang nagbibinta dito? Kasi minsan nga mga Adventist ay nagbibinta rin yan mga kapatid at tinatawag na ginseng. Meron po ba? Yung katawan ng kahoy niya, ay hindi naman siya malaking kahoy talaga, no? Yung parang may bilog sa bandang may pinakababa sa kanyang malapit sa roots or hindi pa siya yung level talaga ng ano, sa level talaga ng lupa. Opo, Di Dok. ba? Opo, Dok. Oh, Yes, yan. na. Anong tawag nun? Anong tawag dyan? Di ba tinatawag na ginseng yan? Yes. Pero yung malapad ng Yan. dahon. Pero piki Yes. para yun. Oh yes, hindi yun siya Budas Billy yun mga kapatid. Mag-research, i-research niyo po Budas Billy. No? Budas Billy yun. Kaya malaki yung lumulubo yung ano niya. Parang may tsansya malaki. Kaya tinatawag siyang Budas Billy. So hindi yun sa ginseng mga kapatid. Panax ginseng is a plant that grows in Korea, China, and Siberia. It considered an adaptogen, which are natural substances that are believed to stimulate the body's resistance to stressors. Panax ginseng contains many active chemicals or phytochemicals, bioactive compounds. The most important are called ginsenosides or panaxonicides. Panaxocides. So yan po ang tawag ng kanyang phytochemical mga kapatid na pinakamaraming content nito, no? Panax ginseng is taken by mouth for memory and thinking skills, Alzheimer's disease, depression, and many other conditions, but there is no good scientific evidence to support many of these uses. Pero ganito kasi mga kapatid, meron kasi tumatalab ito sa ganitong klaseng katawan. Meron din ito, ganito din ang kanyang impact or kanyang naramdaman nung nag-intake siya nito. Depende kasi yan sa ating katawan mga kapatid, no? Meron din kailangan lang ng isa or dalawang kapsula, 4 na kapsula, no? Isang ano talaga, no? Bago mag-epekto. Meron din isang kapsula lang ay may epekto na, no? Yung pure na ginseng talaga. Don't confuse Panax ginseng with other plants sometimes referred to as ginseng like American ginseng, blue cohosh, kainagri, Codonopsis, Eleutero, or Panax notoginseng. These are different plants with different effects. So iba't iba yung mga epekto din, pero hindi talaga siya ang tinatawag na Panax ginseng. Okay? Hindi din siya magkapareho ng effect mga kapatid. Okay. Ano ngayon ang kanyang uses and effectiveness? Kailangan nating malalaman talaga ito mga kapatid. Dahil minsan kasi, sasabihin natin, ay inom ka lang ng inom nito kasi wala naman itong side effect dahil herbal ito. So sa ating pag-aaral mga kapatid, ilang session na po tayo, no? Siguro sa inyong nalalaman dito, hindi talaga pwedeng inom ng inom. Tama po ba? Lalo na po kung may underlying illnesses po kayo or mga sakit na po kayo. Kasi magre-react po talaga, lalo na kung ang iyong katawan pala ay hindi pala pwedeng mag-intake nitong klaseng phytochemical dahil mas lalong magka-problema ka nito. Naintindihan niyo po ba mga kapatid? No? Kasi naririnig ko sa radio, naririnig ko sa mga tao na inom ka lang nito kasi herbal naman ito eh. No? May kakilala ako mga kapatid, may problema siya sa kidney. No? Inom siya ng anong tawag dito? Yung source of natin, yung anong tawag dito? Guyabano. Guyabano leaf or leaves. Nag-decoct siya mga kapatid. So walang problema doon kasi anti-cancer talaga yun. Potent anti-cancer talaga ang guyabano. Pero nung katagalan mga kapatid, kasi wala siyang
wala siyang ano kasi, wala siyang protocol na sinusunod. Basta lang inom ng inom kasi nasa isipan niya, basta herbal ay wala itong problema, inom ng inom siya. Tapos may maintenance pa siya, mga kapatid. Ang nangyari doon, hindi nag-epekto yung iniinom niya na pang hypertensive medicine. Bakit po? Napipigilan po ng kanyang iniinom na herbal kasi anong nangyari? Kasi sinabay niya, mga kapatid. So sabi niya, bakit ito nangyari sa akin? Imbis na ganito, ganyan nangyari. Para naman akong imbis na hindi napigilan yung pagbaba talaga ng pressure ko. So, yun ang nangyari, mga kapatid, no? So ngayon, uses and effectiveness of Asian ginseng or Panax ginseng, no? Ito yung possible effect niya, mga kapatid. Memory and thinking skills, cognitive function. Yung cognitive natin, mga kapatid, talagang magfa-function yun siya. Mag-activate yun, mga kapatid. Kaya magiging ano ka nito. Pag panahon na kung gusto kang may mga problema ka, mga kapatid, na hindi dahil sa stress, sa depression, hindi ma-cater ng utak mo yung data na mabibigat sa iyong utak, mga kapatid. So kung gusto mong magiging ano yon, so inom ka ng ginseng, no? Basta wala kang problema sa ganito ganyan. Pag-aralan natin 'yan. So, ang epekto niya, mga kapatid? Memory and thinking skills. Yung cognitive natin, mga kapatid, yung sa utak natin. Taking Panax ginseng by mouth might improve thinking. Arithmetic skills. Yung calculation natin, yung mahilig na tayo, hindi na tayo gumagamit ng calculator dahil talagang maano na yung utak natin, no? Hindi ko naman sinabi na talagang magiging genius ka pagkatapos mo uminom nito, no? And reaction times in healthy middle-aged people but not in a young adults. Taking Panax ginseng alone doesn't seem to help memory. But taking it with ginkgo leaf extract seems to improve memory in healthy people between the ages of 38 to 66. So magiging mag-activate ito, mga kapatid, no? Kung may combination siya na inumin mo na ginkgo biloba. Yung dahon niya, mga kapatid, isabay mo siya sa pag-inom. Katulad ng turmeric. Yes, ang curcumin is a potent antioxidant. Yung phytochemical na nasa turmeric. Pero kung gusto mo ng double effect, no? Anong isabay mo sa turmeric? Ha? Sino bang gumagamit dito ng turmeric? Ha? Hello, parang tulog na ata ang mga estudyante natin dito. Wala pa. Ako, Dok. Minsan po, gumagamit. Nag-inom ako ng Pwede sa rice, dulaw, di Dok. ba? Pure turmeric po, walang halo. Pure Dulaw, turmeric. dulaw. Yes, dulaw. Dulaw sa Bisayan. Okay. Katulad din yan dito, mga kapatid, sa Panax ginseng. Kung gusto mo talaga na mag-activate yung ano natin, yung cognitive function natin, mga kapatid, anong gagawin natin? Inom ka nito, sabayan mo siya or isabay mo siya sa pag-inom ng ginkgo biloba. Katulad ng turmeric, mag-times, mag-triple po ang kanyang epekto. Mag-activate po siya lalo yung curcumin niya na phytochemical, mga kapatid, na isang potent antioxidant kung may black pepper. Di ba? So may mga combination po yan. May mga perfect combination po yan. Pag madiscovery mo yan, katulad nito, nadiscoveryhan ito eh. Pag madiscoveryhan mo ito na ganito pala, good combination or perfect combination pala itong mga halamang gamot na ito, pag makakreate ka ng kapsula nito, mga kapatid, ay talagang yayabong yung negosyo mo. Kaya dito sa ating pag-aaral, mga kapatid, hindi lang tayo nag-aaral ng ganito, ganyan. Pag-aaralan din natin ang mga good combination or yung mga perfect combination para sa darating ang panahon na kung mag-venture po kayo ng inyong ibang
hanap buhay mga kapatid or negosyo mga kapatid, alam nyo ba ang may-ari ng Genedox Plus, ang pinakakusog? Kilala nyo po ba yan kung sino may-ari niyan? Sino bang taga Mindanao? Nakarinig na po ba kayo ng advertise ng ano diyan sa radyo? Sa FM radio? Genedox Plus, ang pinakakusog. Yeah, Adventist po narinig. yan ang may-ari niya ng kapatid. Si Darwin. Yung Adventist. sa Juan. Nagkaano po kami, nagkita po kami ni Pastor anong tawag dito? Hisbon Buscato, kasi Pastor Hisbon Buscato ay taga-amin yan yung asawa niya, si Ma'am Apple. Nakita kami dito sa Bohol kasi yung kinuha namin siyang speaker doon sa federation namin ng 1 week. Sabi niya, alam mo ba na ang may-ari at ang nagbigay sa atin, no, sa Hope Radio Cagayan, na nagbigay sa atin ng malaking screen ay yung may-ari ng Genedox Plus, ang pinakakusog. Adventista yan, elder yan. So siguro may nakakilala dyan sa inyo, Adventista po yan, no? So may combination po siya ng herbal capsule, yung tinatawag na Genedox Plus. So sa kanyang sabi ni Pastor Hisbon Buscato, sabi niya na hindi ko kasi makontrol dito kasi hindi po nakikita dito ang ang cursor ko dito sa screen. So paki-mute po yung sa may nag-on na mic. So yun po, no? So nakapag-formulate siya ng sarili niyang formulation ng capsule, na herbal capsule, at yun po ang nagdala sa kanya ng magandang na nagiging bread and butter at nakakatulong din sa ministry natin, lalo na sa ating isa po sa main sponsor po natin sa Hope Radio, Hope Channel Cagayan, yung may-ari ng Genedox Plus, yung maririnig natin sa mga radyo. I don't know, umabot na po ba ang advertisement niya sa radio, FM radio, and AM radio, AM band sa Manila. So, dito mga kapatid, pag i-combine mo itong ginkgo biloba at yung ginseng mga kapatid, ay talagang maganda po ang epekto sa ating mga utak. Lalakas po ang ating pag-iisip, no? Pero sa gawa, kulang. Hindi po ganyan mga kapatid, no? Mas lalong ma-activate yung mga cells natin sa utak dahil adaptogenic po itong klaseng halamang gamot na ito. At nakakatulong din ito siya sa tinatawag na ED. Ano yung ED? No? Erectile dysfunction. No? Kung may mga problema tayo, tataas yung sugar natin, sa sugar level, nawalan tayo ng gana, lalo na kung talagang problematic na talaga, no? May erectile dysfunction po ang mangyayari. Lalo na kung diabetic po tayo, no? So sa ganitong klaseng mga kapatid, yung ating part ng ating katawan ay talagang magiging dysfunctional na po siya mga kapatid. So taking Panax ginseng by mouth seems to improve sexual function in adults with ED. May mga erectile dysfunction. Kaya nga may mga halamang may mga capsule capsule products ngayon mga kapatid na may content po ng high content po ng ginseng, kasi po tested and proven na talagang nakakatulong siya para sa may mga erectile dysfunction. Sa influenza, taking a specific Panax ginseng extract by mouth appear to reduce the risk of getting a cold or the flu. But it doesn't seem to reduce flu symptoms or the length of the illness. Fatigue in people with multiple sclerosis or MS, taking Panax ginseng by mouth daily for 3 months reduces feelings of tiredness and improves quality of life in females with MS. Nakuha niyo po mga kapatid? Increasing response to sexual stimuli and healthy people
taking Panax ginseng alone or with other ingredients by mouth seems to improve sexual arousal and satisfaction in post-menopausal adults. No, kasi aphrodisiac din siya, mga kapatid. Hindi lang siya adaptogenic, aphrodisiac din siya. It also seems to improve sexual desire in females who report sexual problems. So yung mga babae dyan, dahil nagme-menopause na, no? Mangyayari talaga yan sa mga babae. Sa mga lalaki is andropause. Pero mas madali mag-menopause ang babae. So hindi man tayo makatansya sa mga edad, pero kadalasan talaga pag hindi na sila hindi na talaga sila magmi-mens, yung tinatawag na menopausal stage na nila. So ngayon, ang mangyayari, mga kapatid, so mawawalan din, kasabay din dyan ang pagkawalan ng gana sa kanilang obligasyon sa kanilang mga asawa, no? So dito, mga kapatid, nakakatulong itong tinatawag na Panax ginseng. Ngayon, ano naman ang side effects nito? Kaya nga sabi ko, lagi kong sinasabi sa inyo dahil nag-aaral tayo patungkol sa phytoscience, no? The science of plant, no? Ating pinag-aralan ang mga tanim. Anong makukuha natin sa tanim? Good, yung tinatawag na bad effect at yung tinatawag na good effect, mga kapatid. Ang side effects nito, mga kapatid, when taken by mouth, Panax ginseng is likely safe when taken for up to 6 months, once daily, no? Panax ginseng is possibly unsafe when taken for more than 6 months. Sa mga taong ganito ang klaseng estado ng kanya, kasi malalaman mo lang yan eh. No? Sino bang nakapang-inom nito, mga kapatid? Itong Panax ginseng. No? Marami na ding mga products ngayon na mga beverages or iba pang mga na may mga Panax ginseng, kasi accessible na po tayo ngayon sa ginseng, kasi mas napadali ngayon ang distribution mula sa China, lalo na sa mga ganitong klaseng mga produkto, mga kapatid, no? Ano mangyari? It might have some hormone-like effect that could be harmful when used long term. The most common side effect is trouble sleeping. So kung ikaw, kapatid, kung may problema ka, may insomnia ka, kapatid, no? Iwasan mo ito, no? Kung iinom ka man ito, siguraduhin mo iinom ka sa umaga. Kasi kung mag-epekto yan, mga kapatid, ang mangyayari diyan, kapatid, no? Ang mangyayari diyan, hindi ka na makatulog sa gabi. So wag mong inumin ito sa gabi, no? Para po ang iyong tinatawag na cycle po ng ating pagtulog ay talagang steady po, no? Uncommon side effects that have been reported include severe rash, liver damage, and severe allergic reactions. Yun na po talaga ang mga taong talagang wala nang hinto sa pag-iinom, na grabe na yung iniinom niya, umaabot na ng 1 gram, 2 grams yung iniinom niya sa 24-hour cycle, mga kapatid, no? When applied to the skin, there isn't enough reliable information to know if Panax ginseng is safe. It might cause side effects such as irritation and burning. So ngayon, ano naman ang special precautions and warnings? Kasi mahaba po ang pag-aaral natin dito. Common adaptogenic herb, isa ito, mga kapatid. Number 1, sa mga babaeng buntis. Hindi naman mabuntis mga lalaki. Sa mga babae, no? Panax ginseng is possibly unsafe when taken by mouth during pregnancy. One of the chemicals in Panax ginseng has been found to cause birth defects in animals. Do not use Panax ginseng if you are pregnant.
So ano daw? Kung ikaw ay buntis, no? Huwag kang iinom ito mga kapatid. No, baka po may depekto po ang mangyayari kasi tested and proven na po ito sa mga hayop na laging kumakain ito ay talagang may depekto po nung pagkalabas ng kanilang mga anak. Sa mga babaeng nagpapasuso, there isn't enough reliable information to know if Panax ginseng is safe to use when breastfeeding. Stay on the safe side and avoid use. Kaya nga, no, kahit pwede siya, ilagay natin itong ganitong klase hindi pa common na iniinom or hindi mo pa ito naranasang inumin. Wala ka pang experience talaga. So, kung ikaw ay napapasuso mga kapatid, huwag ka munang iinom yan. Maliban lang doon sa mga herbal na alam mo na nakapagbigay gatas. Pero ito, hindi ito nakapagbigay gatas mga kapatid. Wala naman pong information na ganito kasi kadalasang umiinom nito ay mga lalaki. Tama po ba? Nitong ginseng. Children, Panax ginseng is likely unsafe in infants and children. Panax ginseng has been linked to fatal poisoning in newborns. If not clear if it's safe in older children. Until more is known, do not use Panax ginseng in children. Kaya children, sa mga bata, mga kapatid, napabilang ito sa tinatawag nating special precautions and warnings. Yung mga sakit na autoimmune diseases, no? Such as multiple sclerosis, lupus, yung tinatawag na systemic lupus erythematosus or SLE, yung may mga rheumatoid arthritis or RA, yung mga sakit na yan ay mga autoimmune diseases or other conditions. Panax ginseng seems to increase the activity of the immune system. Kaya nga mga kapatid, no? Maano tayo sa pagbibigay ng advice patungkol sa mga herbal mga kapatid. Sisigurahin talaga natin na ito ang history nito, ito yung sakit na isang tao, kailangan malalaman mo yan, mag-interview ka sa kanya ganito, hindi ka ba allergic sa ganito, may mga sakit ka bang ganito, kasi kung ito ibigay ko sa iyo, hindi yan pwede. Huwag kayong bigay ng mga herbal na hindi niyo alam ang mga epekto nito sa ganitong klaseng mga tao. Nakuha niyo po ba mga kapatid? No? It might make autoimmune diseases worse. Don't use Panax ginseng if you have any autoimmune condition. Kaya nga may mga taong namatay bigla nung uminom sila ng ganitong klaseng herbal capsule. 'Di ba? Marami nang na-record ng mga matatanda na, "Uy, bakit siya namatay?" No, doon pa namatay sa penthouse or sa anong tawag dito, sa mga motel, no? Doon namatay. Bakit? Umiinom siya para yung erectile dysfunction niya, magamit niya talaga yung katawan niya sa bakbakan. Pero ang problema doon, may ganito siyang klase palang sakit. So ngayon, ang nag-trigger yung iniinom niya kapatid. Kaya marami ng case na namamatay sa umiinom ng mga ganitong klaseng mga tinatawag na mga aphrodisiac mga kapatid. Tama po ba? Kadalasan ang talaga yung may mga underlying talaga ng mga sakit. Ngayon, ano po ba? Yung mga bleeding conditions. Panax ginseng seems to interfere with blood clotting. Don't use Panax ginseng if you have a bleeding condition. Yung tinatawag yung yung heart condition. Kung may mga problema tayo sa puso. O inatake siya. Bakit siya namatay? Natake siya ng puso. Bakit ano bang iniinom niya? Yun po ang iniinom niya. Yun po ang nag-trigger sa kanya. No? Panax ginseng can affect heart rhythm. No? Magpalpitate ka talaga mga kapatid. No? And blood pressure slightly on the first day it is used. Use Panax ginseng with caution if you have heart disease. So, ano talaga mga kapatid? Kasi minsan inom ka nito kasi ang formulation ko ganito, may ginseng ito, nakakaganda ito sa ano natin, sa katawan natin kasi ginseng talaga, fortified with ginseng.
O ngayon, nilaklak ng taong yun, pero may problema pala siya sa puso. Ngayon, nag-trigger yung formulation mo, no, doon sa kanyang sakit. So, kailangan talaga cautious tayo mga kapatid, lalo na doon sa formulation natin, no? Kasi darating talaga ang panahon na talagang kayo po ay ganito ganyan. Hormone sensitive conditions such as breast cancer, uterine cancer, ovarian cancer, endometriosis or uterine fibroids. Panax ginseng contains chemicals na tinatawag na ginsenosides that can act like estrogen. If you have any condition that might be made worse by exposure to estrogen, don't use Panax ginseng. Katulad din yan sa soya. No? Pag may problema ka sa kapatid, sa may mga bukol ka sa suso, no? Kung talaga mga kapatid, huwag mong inumin ang soya. Huwag kang inom ng mga soya product mga kapatid or soy product mga kapatid. Bakit po? Mataas po yan sa tinatawag na phytoestrogenic po yan. No, mataas po yan sa tinatawag na estrogen ang soya. Katulad din dito, so hindi ka pwede talaga, no? Kaya minsan hindi naman talaga lahat o kadalasan or ang mga babae umiinom ng ginseng. Para lang po ito sa mga athlete, no, kay Doc Leia, no? Kung wala siyang problema sa ganitong yung mga naano natin ng mga sakit, kung wala siya nito ay pwede niya magamit ito para po sa magiging alert yung niya sa panahon na magman siya doon sa kanyang team. No, nakakatulong talaga ito, no? So ngayon, kung may condition ka na ganito, then huwag kang uminom. Pero hindi naman uminom talaga ng hindi naman lahat or hindi naman talaga ginagamit talaga itong ginseng sa mga kababaihan. Kadalasan ito ginagamit ito sa mga lalaki. Trouble sleeping, no? Kung may insomnia ka, kaya nga kanina, high doses of Panax ginseng have been linked with insomnia. If you have trouble sleeping, use Panax ginseng with caution. Kaya nga umaga, kung kailangan mo talaga uminom ka sa umaga, huwag kang uminom sa gabi. Parang yung insomnia mo hindi magiging problematic pa, no? Suppress immune system. Panax ginseng might make an immune system more active. This could interfere with the effects of medications that suppress the immune system. So yun po mga kapatid, no? Such as those given after an organ transplant. Lalo na kung may mga organ transplant na. No? If your immune system is suppressed, don't use Panax ginseng. Itong tinatawag na schizophrenia. High doses of Panax ginseng have been linked with sleep problems and agitation and people with tawag dito pagbasa ito is schizophrenia. Be careful when using Panax ginseng if you have schizophrenia, mga kapatid. Ngayon, moderate interaction. Ito 'yon, no? Be cautious with this combination. No, kailangan pag-aralan talaga natin ito mga kapatid kasi nasali ito sa ating common adaptogenic herb. Hindi naman tayo magbigay-bigay dito ng ganitong impormasyon, ng kulang na impormasyon. Baka pabigla-bigla tayo mga kapatid. Gamit ka nito. No? Caffeine interacts with Panax ginseng. Yan. Ano yan siya? Masamang combination yan. Ano yung good combination niya? Yung perfect combination niya? Pag ang Panax at ang Ginkgo biloba ay magkasabay, then magandang epekto yan. Pero pag isabay mo siya sa caffeine, ibig sabihin, uminom ka ng kape. Pasalamat naman tayo ay hindi tayo umiinom ng caffeinated
coffee. May mga coffee, yung mga decaffeinated coffee. Katulad ng mga mais at ano-ano pa dyan. Huwag lang yung mga coffee, robusta at yung tinatawag na Arabica. Pero ngayon, dahil sa technology, in-extract na yung caffeine, kaya may mga robusta na klase ng kape or Arabica na decaffeinated na. So ngayon, huwag kang uminom pag may uminom ng ganito, isabay mo sa coffee, wag. No? Mag-interact po ito sa Panax ginseng. Caffeine can speed up the nervous system. Panax ginseng might also speed up the nervous system. Taking Panax ginseng along with caffeine might increase the risk of side effects, including increased heart rate and high blood pressure. Avoid taking caffeine along with Panax ginseng. So, ano po yan? Masamang combination po yan. Ano pa? Pag umiinom ka ng lasik. No, Lasix. No? Or ang generic name niya ay furosemide. No? Mag-interact po yan sa Panax ginseng. Kaya nga mga kapatid, yung sabi ko kanina, pag may sakit, pag may maintenance ka or synthetic maintenance kang iniinom, kailangan mo talaga yung igap. Kasi hindi talaga yan, sa principle po yan, hindi po yan pwedeng isabay ang herbal medicine sa synthetic medicine. Dahil may mga phytochemicals na may mga chemical reaction doon sa iniinom mong synthetic. O di kaya may pag-aagaw. At ang epekto noon mga kapatid, doon sa loob ng iyong katawan, dahil sa chemical reaction, ang mangyayari, it's either mapawalang bisa yung iniinom mong antibiotic or masasama, ganito ganyan. So marami pong mangyayari mga kapatid. Or di kaya magkikreate siya ng ibang klaseng epekto. No? Naintindihan niyo po ba mga kapatid? No? Tulog na ata ang lahat. No? At yung mga taong may nag-i-inject na po ng mga insulin. Ng insulin. So, mga kapatid, kung may insulin, ano na po kayo ng insulin, no, wag po kayong inom ng may ginseng po. Ano po yan. No, ginseng might decrease blood sugar. Insulin is also used to decrease blood sugar. Taking Panax ginseng along with insulin might cause your blood sugar to be too low. No. So mas lalong ang mangyayari, no, yung imbis na ang level, normal level lang ang sugar mo sa dugo, na ang mangyayari ma-hypoglycemia ka na or by hypoglycemic ka na, no? Monitor your blood sugar closely kung iinom ka. Pero kung nag-insulin ka na, wag. The dose of your insulin might need to be changed. Ngayon, tatapusin na natin 'to mga kapatid. No? Medication change by the liver, itong cytochrome, no? Itong P450-2D6. So ito yung mga ano mga kapatid, no? Yung pang-ano sa mga atay, no? Mga problema din yan sa kung iinom, bad combination po yan siya. Masamang combination po yan pag iinom ka. So kailangang metikuloso tayo sa ating iniinom. Kung may mga sakit na po tayo, no? Kung may mga karamdaman na po tayo mga kapatid, kailangan ang mga herbal na iyong iniinom ay talagang ito ba ay ano ba ito? So, no, medications for depression. No? So hindi din yan pwede, no? Katulad ng yung Pinilsin or Nardel, Siligilin or Silapar, and Parnate. Yan po ang mga common po yan na medications for depression. No? Medication naman para sa mga diabetes. So yung mga para sa mga mga gamot na pang-diabetes mga kapatid, huwag po kayong isabay niyo sa pag-inom o huwag kayo nang iinom, no? Medication that decrease the immune system.
no? Yung mga tinatawag na immunosuppressant, no? Na mga medication, na mga medicine, no? Huwag kayong inom mga kapatid. So medication, that's low blood clotting, yung mga tinatawag na anticoagulant, yung mga antiplatelet drugs, no? Huwag kayong inom yan mga kapatid. Stimulant drugs interacts with Panax ginseng, yung mga stimulant, no? Kaya marami pong mga stimulants mga kapatid, huwag kayong iinom. Yung mga warfarin, no? Itong Coumadin, no? Huwag iniinom din ito. Isang gamot po ito mga kapatid, huwag niyo inumin isabay. Mas maganda sa safe side, huwag ka nang inom, no? Estrogen interacts with Panax ginseng. Panax ginseng might have some same effect as estrogen. Taking Panax ginseng with the long estrogen pills might decrease the effects of estrogen, no? So ito, no? Yung mga irregular heartbeat, huwag kayong inom, no? Ito yung umiinom ng nifedipine or Procardia, huwag kayong inom, huwag niyong isabay. Yung may umiinom ng Isintris or Raltegravir, huwag kayong inom. Imatinib or Glevic, huwag kayong inom mga kapatid, no? Yung mga itong Midazolam, no? Siliginin, huwag kayong inom mga kapatid. Allegra, yan. Itong Calitra or Lopinavir or Ritonavir. So wag kayong inom, isabay nyo. Wag niyo inumin mga kapatid. So ang ano dito mga kapatid, Panax ginseng has often been used by adults in doses of 200 mg to 3 grams by mouth daily for up to 12 weeks. Speak with a healthcare provider to find out what dose might be best for a specific condition. Kaya di tayo pwedeng inom na hindi natin alam kung ano yung iniinom natin mga kapatid. So ano lang tayo, kailangan natin yan maano mga kapatid. Dahil sa ating pag-aaral dito, hindi tayo nag-aaral para makasira ng katawan or ng buhay ng tao. Nag-aaral tayo dito ng mga tanim o halamang gamot para po makakatulong, magbigay sa atin ng tulong. No? So maraming salamat mga kapatid. Sa susunod po ay mag-aaral po tayo sa pangalawang adaptogenic herb na turmeric. So maraming salamat. So sana'y hindi nakatulog ang iba dyan. Nasa 27 na po tayo. Ibigay ko na po ang panahon sa ating ngayon. Na in charge ngayon mga kapatid. So may tanong po ba? Hindi ako makagamit ng cursor ko. Wala nang tanong dahil nakatulog na. So, Thank you po, Doc. Buhay pa. Thank you, Doc. Thank you, Doc. okay. Maraming salamat sa inyong Meron lang akong tanong. Anong tanong natin? Lucares. Yes. Lucares. Yes. Go ahead. Ano pa pong tanong? Sa ginseng po, ilang uri po yung ginseng? Di ba merong tinatawag red at saka white ginseng? Yes, marami. So, ano yung yung King Ginseng Herbal? Yung maliban sa red at saka white? Mga kapatid, mas po ang ganito kasi. Malalaman mo ang isang halamang gamot or halaman mga kapatid na potensya. Number 1 sa kulay. Katulad din yan pero meron ding ganito kasi mga kapatid. Sa kulay, makikita mo na ito ay isang potensya sa ganitong klase na sakit. Okay. Ang red ginseng kasi mga kapatid, no, higher po siya ng biological effect. Fewer siya, mas mababa siya sa side effect compare po sa white ginseng.
So, meron din, no? Ang white ginseng, maganda siya dito. Pero kung para sa red ginseng, ay mas potent yung red ginseng. Mas mababa din ang kanyang side effect. No? Ang white ginseng, hindi siya nalagay sa pinakataas sa potency. Pero potent siya sa ganitong klaseng mga ano. May iba't ibang function kasi yung mga kapatid. Pero kung ikumpara mo na siya sa dalawa, sa kulay pa lang, panalo na ang red ginseng. Katulad din yan ng ating rice. No? White rice, black rice. Red rice, pink rice. So, sino po ba? Saan po ba dyan ang pinakamas mataas sa antioxidant? Malalaman mo na mataas sa antioxidant ang isang ganito ang ganitong klaseng halaman or ganitong klaseng grains or ganitong klaseng prutas sa kulay, mga kapatid. So, kaya nga, kung red kaysa white, doon tayo sa red. Pero kung may sakit ka, mas malaki po ang tama dito sa red. Makaiba-iba din ang kanyang function. Epekto. No? Pareha yan siya sa rice. White rice, mas mababa siyang kalidad sa pink rice. Pero ang pink rice, mas mababa siya sa red rice. Pero ang red rice, mas mababa siya sa black rice. Dahil po sa kanyang content ng antioxidant. Kaya makikita mo na mataas po siya sa antioxidant sa kanyang kulay. Yan po, mag-epekto po kasi yan. Ang phytochemicals kasi, mag-create yan siya ng effect sa panglabas ng isang klaseng halaman. Katulad ng, ano bang pinaka-potent na laxative? Ang gumamela na bulaklak na puti o yung gumamela na kulay niya ay talagang maano talaga. So doon tayo sa pinaka makulay talaga, mga kapatid. No? Mayroon ako. Yes. Research na napag-aralan. Yes. Tagal naman. Hello. Yes. Ang Go ahead. Yung composition of phytochemicals that fight against cancer cells are the following: the color, the taste. Yes. Totoo ba yan? Yes, totoo yan. Kasi ang base nga sa ating pag-aaral, darating din tayo sa phytochemistry. Isang subject po yun natin. Pag-aralan natin kung anong epekto ng phytochemical sa ganitong klaseng tanim. No? So, tama yan na sa kulay, makikita mo na kung ito ba ay potent o hindi. Sa lasa, makikita mo, malalaman mo na itong tanim na ito potent siya. Sa lasa, sa kulay, sa amoy, sa aroma, malalaman mo na itong klaseng halaman na ito ay potent talaga siya. So, sa aroma, sa kulay, sa lasa, makikita mo na, malalaman mo na agad
na tayong mga herbalist, no, tayong mga herbalist nag-aaral sa patungkol sa mga halamang gamot, kailangan meron tayo niyan na kaalaman. Madali nating identify ang isang halaman kung potent ba ito siya o hindi. Sa pamagitan ng kulay, lasa, at ang kanyang lasa, kulay, at ang kanyang tinatawag na amoy. So, yun po kapatid. Maraming salamat po. Yes. So, katulad ba ng katulad ng panyawan, katulad ng serpentina, yung Andrographis piniculata. So, ang pait niya. No? Kasi mataas talaga siya sa ganitong klaseng phytochemical. Ng phytochemical, magre-resulta yan ng antiviral, antioxidant, no? Antibacterial, antifungal, anti-cancer. Yung 5 na yan ay nangunguna na pharmacological effect or activities ng ganitong klaseng lasa kasi masyadong siya mapait. Kaya kung may mga sakit-sakit sa mga balat, pwede mo yang ihid-hid. Bisaya pa, ihid-hid mo ng i-extract mo ng panyawan o di kaya yung raw na dahon talaga ng serpentina, no? Ihid-hid na muna sa imuhang panit. Kung may kurikong kati-kati, ngisi-ngisi, pahid mo yan. Talagang nakakatulong yan kasi antifungal din yan. Madri kakao. Pwede mo nga siyang gawing kalburo. Noon natatandaan ko pa mga kapatid, nung bata pa ako mga kapatid. Pag may kuha kaming mga saging, hindi kami gamit ng kalburo. No, ang gagamitin lang namin is dahon ng madri kakao. No? So, madri kakao, maganda din siya sa antifungal din siya mga kapatid. So, kaya ang amoy niya mga kapatid, talagang aromatic talaga siya, no? Masangsang talaga yung amoy niya. Katulad niya ng buyo, yung buyo leaf. Diba masangsang yung amoy? Kasi mataas siya sa yung phytochemical na tinatawag na chabicol. Yung chabicol na yan, may powerful yan siya na tinatawag na antifungal, antibacterial, at antiviral, anti-cancer. May tanong pa ba mga kapatid? May inquiry na may gustong bumili ng kahit ilang tons na ubi. Pero yung red na ubi, hindi white. So, may talagang gamit talaga pag darker ang color, no? Sa yes. Laxative din kasi ang kapatid. Laxative din kasi ang purple yam. Yeah, purple yam. Mataas pa yan sa phytochemical kasi makikita mo sa kulay. Tama, yeah. Tapos kasi yan sa alkaloids, tannins, saponins, flavonoids, phenols, at gluconans, at yung tinatawag na glycoproteins. Yung purple yam. Kasi yan ang ginagamit na laxative, natural laxative. Kasali yan sa sa healthy foods na libro yes. natin. Kaya nga dito sa ating pag-aaral mga kapatid, no? Sa ating makukuha ditong karagdagang mga kalaman, no? Pwede kayong makagawa ng libro, no? Na darating ang araw na yan na ang ibibinta kasama doon sa Amazing Plants. Amen? Amen. 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 Kasi reliable na kayong magawa ng libro. Kasi kung mag-graduate kayo dito, Doctor of Phytoscience, so reliable talaga ang inyong sasabihin sa libro kasi punong-puno kayo ng
kaalaman patungkol sa tanim o sa mga halamang gamot. Kaya, sana may isa sa atin dito sa mga kulpultor kasama ang Amazing Plants. So maraming salamat mga kapatid at magkita-kita tayong muli sa susunod na Huwebes. So maraming salamat po sa inyong pag-aantay na matapos ang ating klase. Kasi hanggang alas 10 lang sana tayo, pero ngayon hanggang alas 10 32 na po tayo. So maraming salamat po kapatid na Nards. Thank you din po, Doc. Thank you po and good night. Good night. Good night, kapatid. Good night po. Good night, Doc, Leah. Hindi ko na magamit ang ano ko kasi nag-malfunction yung cursor ko dito. Ano na lang po, anong tawag dito? Sino pa ba ang controller natin dyan? Stop na po ng ating Zoom. So maraming salamat mga kapatid. God bless po sa ating lahat and good night.